3, 2, 1. Okay, Frankie. Yes. When was the last time you created an artwork? When was the last time you made art? 2 weeks ago. Bakit 2 weeks ago lang? Kasi, Lagpas ka na sa deadline ng pagiging artist mo. Shit. According to Marius Black. The CEO of art. Si Mr. Creative Man. Shit. Si Marius Black. Kaya pala wala na yung license ko as an artist. Na-revoke. Dude, Yes. this whole Marius Black thing rules. Alam mo, mula nung nakita ko tong pinakaunang post niya, let's start from the very beginning. Ito yung pinakauna niyang post, di ba? Before anything else, for context lang, si Marius Black, he is a Filipino artist. And he created a lot of problems just this week alone. I've never heard of this guy until this week. Until now. Kung hindi niya pa pinost tong status na to, na i-share ko ngayon na, hindi ko pa siya makikilala kasi it raised a lot of eyebrows. It's very controversial. And it stepped on a lot of toes. Yes. Agree. Diba? It's condescending. That's my favorite word, condescending, because that's what he is. Okay, before I'm gonna get right into it. Ito yung una niyang post, diba? Ito sabi niya, no. All caps, no. No. If you haven't made an artwork in a while, you aren't an artist. 2 weeks is the longest in my opinion, cause if you love what you do, you paint the next day, even after your one-man show. Okay. Shit. Bawal mo burn out, man. Burn out ka? Hindi ka artist. Rendo na. Kaya nga, yun yung vibe di ba? Ganun. Parang may grind set, mindset nga eh. Eto naman yung next na na post niya. An artist isn't just a title. It's about making art. No shit. If you don't make art, are you still an artist? Maybe it's time to accept you aren't and not waste time to pursue instead your true calling. Ito yung talagang post na holy shit eh. Yung hindi ka lang basta condescending bastos asshole. Kang hayop. Bastos ka pa eh. Parang retroactively, dinidisable niya yung pagiging artist mo. This guy is a gatekeeper. This guy doesn't know shit except to boost his ego. May inflated ego tong taong to eh. And to be clear nga pala guys, hindi ito attack sa kanya. Okay? Personally. Pero tinitira namin dito mga sinasabi niya. Yung sinasabi lang niya sa Facebook niya. I'm not causing a shitstorm here but he did this to himself. Pinakita niya to eh. So yan, may resibo. Tanong naman kasi dyan, ano bang klaseng art? Diba? It could be anything eh. Pero ang ayoko lang sa sinabi niya dito, well, I think all of us can agree na hindi siya yung helpful eh. Kasi maraming nagsastruggle na artist, believe it or not. Maraming burnout, hindi man lang mahawakan yung lapis or paintbrush kasi nga blanco sila. They're in a state of depression. I'm gonna get right into what he said doon sa comment section kasi kulang na lang ng popcorn eh. Grabe to. Tsaka we've met a lot of people na may pinagdadaanan talaga. Yun nga eh. As a guy na nagtatrabaho din sa art industry back then, di ba? Hindi ganun kadali eh. Kaya naka-trigger yung sinabi niya. No? Yun nga eh, bastos din eh. Tapos eto pa, di ba? Prior to this post, nasasabihin ko, di ba meron siyang mga comment dun sa mga nagdaang dalawang post niya. Sinasagot-sagot niya yung mga tao doon. I'll get into it in a bit. Ito yung pangatlo niyang post eh, na marami ding natawa na nabuisit. Sabi niya, if you have time to read this on Facebook, yung status niya, you have time to make art, smiley face. Ang ironic lang na sinasabi niya to eh. Nagpo-post siya sa Facebook. Pati sa Facebook ka rin nagpo-post, diba? Ang labo mo rin, men. Lods, drawing na Lods. 30 minutes ka lang nagpe-Facebook, Lods. Eto, nakakatawa dito yung mga comments eh. Hahanapin ko Eto muna, no. Ito yung nakita ko na comment na isa to sa mga unang comment bale na natanga talaga ako sa sinagot niya. May nagtanong dito, hindi ko na lang papangalanan just in case magiging problematic. Ang nagtanong siya, paano kung may art block yung artist? Ito sagot ni Marius Black. Sabi niya, ang Tagalog ng art block sa akin ay tinatamad. Tapos laughing emoji. Gago to. Tapos tangina mo rin doon.
Tapos ito pa sabi niya, daming source of inspiration ngayon kumpara mo noon mga artist ni wala pang ilaw. And I think hindi art block problema ng mga artist ngayon eh. It's too much distraction. Naka-caps lock pa. Oh, smiley face. At kung yun nga yun, may solution. I-off mo internet mo or phone or computer mo at harapin mo canvas or sketchpad mo. Try it! Laughing emoji na naman. Tangin na hindi yata talaga niya nagigets yung point ng mga nagko-comment sa kanya. Parang hindi... Doon ako natatanga sa kanya. Parang they are open for discussion. They're trying to reason with him sa comment section. Napakarami ng comments pero dinidisregard niya. Sinushoot down niya yung argument mo just to shove it down your throat. Random nga. Oo. Yun yung idea niya, gusto talaga niya ipalunok sa'yo. He wants to shove it down your throat. Yun yung nakapagpapikon sa mga tao eh. Tsaka hindi ko akalain ganito pala karaming artist yung matitrigger sa sinabi niya. No. Ito tip of the iceberg pa lang tong sinabi ko eh. May mga artist din na sikat ngayon na nagre-react, nakikita ko sa page nila eh. Na nagpo-post na, di pala ako artist, 2 weeks na akong walang ginagawa. Nagiging meme na nga to si Marius. Yung mga big names sa art industry like Medeo Cruz. Okay. Yung mga friend ko sa gallery. Okay. Pinagtatawanan lang nila yan, yung tao na yan. Pero ganun yung impact niya, di ba? Ganun katindi yung... Kahit si Jun Sabayton din na-trigger. Yun nga eh. Yung kay Jun Sabayton, yung hindi ka artist. In your face yun eh. Yun nga eh. Alam mo, dinami-dami ng pwede mong sabihin bilang artist. Eto pa talaga. Naalala ko sa kanya yung mga fresh grad from art school eh. Yung mga free-spirited people. Oo, ganun nga. Alam mo yun, parang punong-puno pa ng creative juices, ng passion. Kaya dapat, art lang ng art, no matter what, art lang ng art. Hustle lang, bro. Ganun yung thinking, ganun yung mindset, puta. Parang sila, na-survive ko yung college, napakabigat na pagsubok. Ready na ako sa life. Lalabas si adulting sa mukha mo. Sino? Yung adult life. Sa mukha mo, gago. Tingin ko ganun din siya, tapos napo-frustrate lang siya sa buhay niya, kaya nag-post ng ganyan. Alam mo yun nga din tanong ko eh. Ano bang pinagmulan ng mga post niya na ganito? Diba? Anong reason? Out of nowhere eh. May nakaalitan ba siya in person para i-post niya tong mga to? Kasi sa totoo lang puta, sobrang nagtitrending na siya the whole week. Yes. Probably for the next 2 weeks. Keyword 2 weeks. Sir, 2 weeks ka ng trending, sir. Drawing na, sir. Drawing na po. Joke time to si Marius Blacked eh. Blacked. Di alam mo, nakita ko yung ibang comments doon. Kino-comment nila doon yung mukha niya mismo. Grabe naman. Ang bully, ang puta. Na yun. Pero natatawa ako kasi nakakatawa yung mukha niya doon. Mukha siyang napahiya. Ganun yung mukha. Ang point ko lang dito, no, kaya gusto kong pag-usapan to si Marius Black. It's just sad na may fellow artist ka na ganito mag-isip. Yes. Sa totoo lang, may pagka-ano na to eh. May pagka-gaslighting na rin yung sinasabi niya eh. Believe it or not, like it or not. Gaslighting na itong nangyayari sa kanya eh. May reason ka sa kanya, paano kung talagang disabled ako, hindi ako makapagpinta and shit. Wala. Diba? Wala sa kanya. Tatagos lang sa kabilang tenga niya. Tapos magre-reason siya sa'yo ng pabalang. Sobrang snarky ng mga comments niya eh. Sobrang smug. Siya yung product ng ng incest. Joke lang. Joke lang, uy. Ting 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 ting. Sweet ko malaba. Siya yung product ng ng kapag yung mga capitalist. Inaano ka. Yung tawag dito. Yung inaano yung utak mo, paano ko magiging magaling na artist kung hindi ka nag-OT? Yun nga, manipulation na nga. Siya yung product. Siya yung byproduct ng mga top rito. Ganun nga. At saka, sa lahat ng mga nakita ko nag-comment sa kanya, wala ni isa sa kanila ang nagde-defend sa sinabi niya. Wala. Maliban na lang, may nakita ako isang post eh. Tropa niya yun, panigurado. Hindi ko na lang din papangalanan. Para iwas pusoy, para iwas gulo. Ang sabi niya, dun sa post, panigurado tropa niya yung nag-post na yun. Ang sabi, yung argument daw ni Marius Black, tsaka nung mga nagko-comment sa kanya, valid pareho.
To some extent, probably that's right. Pero paano kung yung argument naman ito ni Marius Black, pumupunta na dun sa part na nagiging invalid na kasi it's causing a lot of heat, a lot of trouble, a lot of stress. Tsaka hindi naman niya na-defend talaga ng maigi yung sinasabi niya eh. Hindi nga niya dinedefend na maayos eh. Ang ginagawa lang niya, sasagutin ka lang niya ng pabalang with a certain level of smug. Smug tong taong to, pre. Palaban to sa comment. Ganito na lang. Siguro ikaw na yung pinaka masipag na artist dito sa Pilipinas. Ikaw na yung pinaka masipag na painter. Kasi hindi lang naman pagpipaint ang art eh. Iba't ibang form yan eh. Oo nga. Siguro ikaw na yung pinaka magaling na painter o pinakamasipag. Pero wala kang karapatang sabihin sa ibang tao yung ganun. Yun nga eh. ikaw yung rendo ng art art community. Actually, nagiging villain na siya sa paningin ng mga tao. Tingnan mo for the next 2 weeks na naman or so. Baka umabot na sa mainstream media to. Sana hindi. Kasi sa nakikita ko parang nai-inflate lang yung ego niya eh. Troll, art troll. At saka ito, I don't know if this issue, if this controversy of his that he started, this shitstorm, is gonna help him in the long run. I don't know if sa susunod na art show niya, same pa rin yung perception sa kanya. Probably by some of his peers or by some of his friends. Pero in the long run, probably makita rin nila yung sinasabi ng mga tao sa comment section niya na he is just a jerk. Alam mo yun? Just a jerk? Nothing but a jerk. Again, this is not an attack on his personality. This is just an attack on what he said. Because what he said is problematic. And maraming gagaya dyan. May laugh trip nga na comment. May laugh trip nga na comment dun. Yung wala nang intro. Ano? Tarantado ka, gago. Holy siya. Nung nabasa ko yun, holy. Ang lala, parang ako nanonood ng Riot eh. Anong nireply niya ni Marius Black? Di ko, GIF lang na you deserve a hug, gano'n. Biglang nagpaawa effect, gano'n. Hindi, alam mo yung nag-comment na yun, yung tarantado ka gago. Talo yun eh. Walang argumento ron eh. Wala kang reasoning. Hindi ka open for discussion. Siguro reaction lang niya dun sa sinabi niya. Ano ba ako? Inasar mo ako. Tapos reaction ko sa'yo, tarantado ka gago. Yun nga eh. Yun nga eh. Tsaka hindi ko alam, baka gusto lang din ng attention. Pero siguro triggered lang din talaga siya sa sinabi. Kasi probably is in a bad spot nung kinoment niya yun. Tarantado ka gago. Hindi, walang kwenta yun, men. Hindi ka mananalo sa argumento doon. Mukha ka lang tanga. Walang intro. Wala nang intro. Natawa lang talaga ako. Parang ganun na yung level ng galit ng tao sa sinabi niya. Which is, can't blame them kasi, di ba? May kanya-kanya tayong face as an artist. Yun nga. Ako kasi, men, to tell you the truth, talagang may burnout pa rin ako sa art. The last time I posted something is about a month or so ago na. Matagal nang revoke yung license mo. Kaya nga nung nakita ko to, okay. Parinyo mo na kay Master. Kay Master Creativity. Si Mr. Creativity. Si Marius Creativity Black. Anyway, yun nga kasi ang naging problem ko rin sa sarili ko noon nawalan lang talaga ako ng energy. Kumbaga parang may situational depression ako pagdating sa art. Hawakan ko lang yung pencil ko, no? Yung mechanical pencil ko. Tangin naman, wala talaga lumalabas. Titingin ako ng reference sa Pinterest, wala rin. Hahawakan ko yung stylus pen ko, mag-drawing na sana ako sa tablet ko, wala pa rin. Yun yung problem eh. Gusto mo talagang gumawa pero hindi mo ma-push yung sarili mo. Pag may lumabas naman sa canvas mo na drawing, it looks like shit. Yun yung hindi niya maintindihan. Hindi niya mag-gets. At never niyang iintindihin yung mga saloobin natin. Kasi nga siya si creativity man. At saka nakakagago dito Sasabihin niya, may time daw tayo mag-read ng mga post niya sa Facebook imbes na gumawa ng art, 'di ba? Bakit panay ang comment niya? Ba't panay ang reply niya sa mga chat, sa mga comment ng mga tao? Kaya nga. Ang labo nitong isang to puta. Sige, palit kami trabaho. Tsaka siya kasi, meron siyang drive. Kasi malamang kumikita siya sa art niya every day, di ba? Kaya pwede siya mag 24/7 all he wants. Pero not every artist has the privilege to do so. Hindi lahat afford yung ganung walang luxury ganung sistema. Yung ibang artisan di ba kailangan kalahati artist sila, kalahati may day job sila na hindi related sa art. Kasi kailangan namin makasurvive. Yun nga Siya kasi, all-in-one siguro. Sorry Marius kailangan kasi namin makasurvive. Marius Black. Ina mo. Hindi kasi kami kasing privilege mong hinayupak ka. Ina. Tarantado ka, gago.
Gago. Joke lang. Hindi kasi diba, parang ang akin lang, parang sino ka parang magsalita ng ganun? Alam mo ba yung sitwasyon ng bawat individual dito? Wala nga siyang paki doon, okay? Ito kasi, no, sasabihin nila, bakit nagpapa-apekto kayo sa post ng isang yan? Hindi nyo naman kilala yan. Sino ba yan? Yun nga vice versa. Oo. Diba? Naandun na tayo, pero kasi, the fact na may fellow artist na ganito mag-isip, it creates a bad mood. It creates a bad atmosphere Sa community. Kasi ang dami na rin talagang problema ng mga artist dito sa Pinas eh. Probably sa buong mundo na rin, okay? For that matter. Ay di pala yung musician kapag hindi nakapag-compose ng 2 weeks, hindi na siya musician. Ganun din. Fuck you. So by that logic, by that rationale nito ni Marius Black, para na rin niya sinabi na kapag hindi ka na-practice sa profession mo, let's say bilang doctor or a nurse, 2 weeks. or even let's say a teacher, pag lagpas 2 weeks na, wala na yun, revoke na yun, retroactively canceled na yung naging investment mo. Ganon. Pag 2 weeks kang hindi nagjabol, di ka na tao, ganon. Hindi ka na lalaki, ganon. Yun nga eh. I remember yung una kong thought dito rin. One of my first thoughts dito kay Marius Black. Para na rin niyang sinasabi na yung, tawag dito, yung contributions mo sa art industry, wala nang silbi yun kasi pag mahigit 2 weeks ka nang hindi nakakagawa ng art, hindi ka artist. Wala nang silbi yun. So, sabi ko, ng ulo. Anong klaseng logic yun, di ba? Eh, nakaka-trigger talaga. Sinong di mabubuisit dyan? Sino di mapipikon sa ganun? Kaya nga eh. At saka alam mo, may nagsabi sa akin na cloud chasing na daw yung ginagawa nito. For sure. Good, bad publicity is still good publicity. Still publicity, There's no such thing as bad publicity. Kasi. Alam mo, wag lang sana umabot sa point na may umabang sa kanya sa daan. Kasi alam na natin yung itsura niya, alam natin yung mukha niya eh. Wag naman sa ganun. Wag naman aabot sa ganun. Hindi, malay mo ganun. May unhinged na artist out there. Or probably related someone na nagsa-struggle na artist, di ba? We don't know nakanti sa sinabi niya. Then, kahit sino makakantimin eh. Ang bastos talaga eh, pabalang. Ang problema ko rin kasi sa kanya, no? Why doesn't he take the time to understand people's plights? Di ba? Kaya trending si Tang eh. parang sinabi na lang din yan sa'yo na pag sinabi mo may pag clinically depression ka, kaartehan lang yan. May mga nakita akong parang ganun yung dating kasi. Actually, hindi lang ganun. Yun talaga yung nangyari. Ganun yung nangyayari. Meron siyang sinabi na comment eh. I might be paraphrasing I might be making this up. Kasi marami ng comment eh. Ang hirap hanapin eh. As we record this episode. May mga sinote down siyang argument regarding sa depression. Sabi niya, pag depressed ka, ituloy mo pa rin. Make art. Try it. Something like that. Ganun yung sinabi niya. Kaya kahit sino, mabubuhisit sa sinabi niya. Make art. Try it. Puro ganun lang yung comment niya nung una eh. Kaya kahit sino. May art block ka? Tamad ka. Iwan. Iwan. Inamorendo ng art. Alam mo whether he likes it or not, siya na yung villain ng art community sa Pilipinas eh. Siguro. And it's gonna take a long ass time for him to redeem himself. If that's kung willing siya. Kung willing siya, if that's up for discussion. Di ba? Ang gago talaga nung nangyari na to. Kasi naka-trigger. Yung iba na tinawanan lang siya, Yung iba na bad trip talaga. Yung iba parang lalo pang na-depress. Kasi may isa akong nakitang comment eh. I might be paraphrasing again. Don't quote me on that. Pero ang sabi kasi, marami siya naging struggle dahil sa COVID. And for some reason, nag-cause yung COVID na yun para talagang ma-stop yung ano niya. Ma-stop yung creative juices niya and everything. Something like that. Kasi kailangan nga makasurvive eh. Yun nga eh. Tapos makakakita ka ng ganitong comment. Sabi niya hindi rin daw talaga nakatulong. So, ito yung next point ko then. This is my next point regarding dito sa mga pinagsasabi ni Marius Black. Yung akala niya yung akala ata niya may matutulungan siya or meron siyang ma-motivate sa sinasabi niya. Akala niya may ma-motivate siya na ano. Na artist pero wala. Lalo lang nagkaroon ng problema. Tsaka napansin ko sa kanya, gatong siya ng gatong eh. Adding more fuel to the fire. Yun yung shtick niya eh. Gusto niya yun. Yun yung shtick niya, yun yung gimmick niya. So iniisip ko rin, hindi kaya troll din tong taong to. Pagka. Does he even believe what he said? Does he believe that? Probably not.
talaga tong si Marius Black. Gigil ako. Marius fuck. Marius Black. Bakit ba Marius Black? Ako sa kanya. Parang pa-edgy ang puta. Ito rin alam sa kanya. Alam akong fuck. Marius Black. Alam mo siya yung tipong, Marius, wala na kasing pambayad sa kuryente. Hindi muna ako mag-art. Magtatrabaho muna ako. Magde-day job. Tamad ka, pre. Tamad ka. Hindi ka artist. Yun nga, wala siyang paki sa opinion mo. Ina mo. yung opinion ko nagmamatter. Alam mo, sumunod kayo. May mga nakita pa akong post na related sa kanya. Ibang tao naman na kumakounter sa sinasabi niya. Sabi dun sa post, pansin niyo ba kung paano siya sumagot? Yun nga si Marius Black na. Palaban siya. Parang ayaw niya magpatalo sa argumento. Ganun. Tapos lagi niyang i-shoot down yung argument mo. Sinabi ko na to earlier, pero yun talaga kasi yung cycle niya. Paulit-ulit lang siya eh. Ko-comment ka, shoot down argument, move on to the next. He has all the time in the world. Kaya nga eh. To answer all of your questions. Willing siyang mag-reply dun sa mga comment na yun. Ibig sabihin, hindi siya nagpe-paint. Hindi siya artist. O baka simultaneously, nagpe-paint din siya. Diba? Abang nag-reply sa mga comment, I don't care. Kupal siya. Yun nga. Bottom line, ang kupal na mga sinabi ni Marius Black. And he needs some humbling. Marius Black. Alam mo, may nakita pala akong post niya, naalala ko lang. Kinukwento niya doon na nung time na yun, about 10 years ago na nasaksak daw siya. And then nagkaroon siya ng epiphany. Okay, that's a different topic for a different day. Okay. Nabasa ko yun. Ano yun eh, habang binabasa ko yun, at the back of my mind, ano to, future cult leader? Parang kulang na lang sa amin sa kwento, nagpakita si Jesus Christ sa kanya, tapos sinabihan siya yung savior. Probably. Inanitong hayop na to. Hindi, yun nga. Sana ayusin lang niya yung pagsasalita niya. Hindi, lugar niya. Okay. Alam ko naman na posts niya yun. Okay. He has all the right in the world to reply to that or not to reply to those comments. Fine. Pero sana naman you hear them out. Kasi yung ibang mga artist na nagko-comment doon, they are pouring their heart out. Tapos siya magiging ganyan lang, sobrang snarky. Tsaka ang smug niya talaga. Parang sobrang proud siya sa sarili niya na, galing ko talaga mag-comment, basag tong nag-comment sa akin. Kahit nagpo-pour ng heart. Mic drop. Ang ina na ito. Anyway, enough of Marius Black. More power to you and your artistry. Whatever. I don't wish you a bad life, but you're an asshole. Yes. Tarantado ka, gago. Yeah, and probably I'm not gonna be friends with someone like you. Yeah. I mean that in all honesty. I'm legitimately livid. I'm pissed at what he said. Not at the guy, not really. Yung sinabi niya lang talaga nakakante. Who knows? Pag na-meet natin yan, ibang tao pala. May ganun eh. Pero sasabihin ko sa mukha niya, tangina mo, pangit ng post mo dati. Yun nga eh. He's gonna go down as one of those artists in the Philippines that posted a lot of controversial shit about being an artist, and that's all he's gonna be remembered for. Yan. So, you're a prick, Marius Black. Anyway, tsaka there's no such person na mag-gatekeep sa art. Not even you. Okay? Kaya you shut the fuck up. Walang gatekeeping ng art or anything for that matter. Huwag kang epal. Gatekeepers are the worst. Unang-una, walang gate sa art kaya wala kang i-gatekeep. You prick. Anyway, you jerk ass. Joke lang. Nah, you're a jerk. Anyway, I had enough of this Marius Black shit. Tama na. Hopefully mag-die down na rin yung issue. We said what we have to say. And by the way, dapat sinabi ko na to kanina, earlier in this episode. No matter what your profession is, no matter what you are, who you are, if you're an artist, especially, nobody can take that away from you. Not even Marius Black. Okay, yun lang. And your feelings are valid. Yun lang. And yun lang. Anyway, again,
Bigla kasi may magpapap sa isip ko na dapat kong sabihin eh. Tarantado ka, gago. Hindi ko makalimutan yung comment na yun. Tawa ko ng tawa. Oh, tarantado ka, gago. Uy, puta, ako lang ba, hindi, malamang di lang ako, of course, hindi ako special. Pero nakikita mo ba sa Instagram mo yung yung rocket soda? Hindi. Yung Indian rocket soda. Hindi ko alam ano yun. Anong meron doon? Gagong lupit. Di ba pinagtatawanan natin yung mga street food ng India? Oo, yung nauso dito yun eh. Oo, yung meron pang nagalit na Indian national kasi pinagtatawanan daw natin. Oo. Hindi, ito muna. Sa Indian street food nga muna tayo. Alam mo, sobrang mesmerizing sa akin yung Indian street food. Holy shit. Bakit? Hindi kasi... Nakakatawa yung procedure nila eh. Meron pa silang dance moves. Hindi kasi parang sige, sinadya na nilang gawin yun para maka-attract ng foreign or ng customer. Parang ganun. Gimmick na lang yan eh. Gimmick. Oo. Pero bakit yung gimmick nila walang hygiene? Diba? Ako na lang magsalita, bro. Oo. Diba? Manood na lang kayo. Hindi, nakakagago. Dun yung kinakamay lang nila. Oo, ang pagkakaalam ko kasi talaga, yung left hand yata nila yun. Yun daw yung panglinis nila ng puwet. Shit. May nagsabi nun sa akin na tawag dito, galing, OFW sa India. Rin siya, animator din. Tapos, ang alam daw talaga nila, at nakikita rin nila na yung panghugas daw ng kamay, yung panlinis ng kamay, yung left hand, if I'm not mistaken. Kaya pag nakikita daw nila yun, ginagamit yung left hand na yun sa panaderia. Ba, may nagbe-bake. Diba? Yung parang... Nagmamasa ng tinapay. Parang sila parang, kakain ba kami dyan? Tapos may nagkwento pa sa atin, not that long ago. Hindi, matagal na rin pala yun, about 5 years ago na. Ang sabi, sa karinderya daw sa India, di ba magwawalis? Sa sahig, syempre. Tapos doon sa may kaldero, wawalisan din daw yun. Tapos babalik doon sa lupa. Gamit yung same na walis. Oo. Ang gago. Diyos ko. Nag-clip ako. So yun nga, yung sinasabi ko kasi yung sa rocket soda. Well, street drinks yun. Okay. Na merong street bartenders sa India, no? Hindi ko lang alam kung saang state ng India yun eh, or kung saang city. Ba't parang naamoy ko na yung kinikwento mo? Ayun, basically, ang gagawin nila nga, magbabartend sila sa'yo. Gusto mo ng ganitong soda? Ito yun. Ito yung procedure. Tapos ihilera nila doon yung mga baso. Lalagyan nila ng soda, isa-isa yun. Tapos, magda-dance moves pa yun habang nagsaserve sa'yo. Tapos, hahaluan ng yelo. Yung yelo, nung nilalagay nila yung yelo pala, before anything else, di ba naglalagay ng yelo dun sa baso bawat isa? Ang gamit lang ng bartender, kamay. Gagong lala, sobra. Ano pang ini-expect ko? Ang lala, promise. Tapos ang gusto pa nilang mangyari doon, magpapatalsik sila nung, di ba pag sinishake natin yung soda, carbonated siya di ba tatalsik yun, magpapop siya, yung para siyang, parang rocket water. Kaya rocket soda. Yung psh, ganun. Yung pataas na motion, syempre. Tapos, ang mangyayari, tatama dun sa kisame nila na kalawangin. Tapos babagsak yung... Yun yung toppings? Oo, yun yung toppings. Yun yung parang finishing touch ng soda mo. Ganun lang. Holy shit. Ganun ka-instant. Pero nakakaaliw talaga. Nakakaaliw pa ng oras. Kaya lang grabe. Ang malupit pa nun ito yung mismong bartender, no, yung nagsaserve, naliligo siya ng soda. Ba't niya pinapaligo yung soda? I think it's for show. Ganun lang. Parang binubuhusan niya yung forearms niya ng soda nga. Nung finished product nila, gano'n. Natawa nga ako, may nag-comment dun bigyan nyo nga ng sabon yan. Kasi basically, naliligo siya ng soda habang nagiging... Ang lagkit nun, Butch. Yun nga kadiri talaga, sobra. Ito not to besmirch India, pero ginagawa nila yun that's their thing. Alam mo, ang nakakatawa sa mga ganong videos, entertaining. Entertaining talaga. Pero never ako kakain. Hindi mo kailangan gawin Sorry. At saka sa kanila kasi yung pag kinakamay, bibigay sa'yo yung pagkain ng kinakamay lang nila. Sa kanila, hindi madumi yun wala lang daw talaga yun Magkakaiba talaga tayo ng culture. Culture nila yun, hayaan mo sila. Kung hindi mo trip yun, huwag kang kumain doon. Tsaka, hindi naman yan yung kabuuan ng India. Hindi lang
surface level lang naman ng India. May mga part lang talaga. Parang dito, may mga kadugyutan din yung mga... yung para sa Magallanes, gaya last time. Hindi, pero dahil sa dahil sa Indian street foods, no, sa racket soda nila, sa Indian racket soda, dahil nga doon, marirealize mo, mas hygienic pa yung dito. Naman. Kahit papaano, Ayun. Not to besmirch India, okay? So, just to be clear. Yung sa racket soda, hindi ko lang maintindihan, bakit kailangan nilang mag-exceed ng limit, no? Kung gusto lang nilang mag-serve, Tsaka, ang daming nonsense. Ang daming nonsense talaga. Di ba may nakwento ka sa akin dati? Sa naman to, Indian street food? Yung merong lalaki na may hawak ng lemon. Tapos merong isang jar ng parang soup yata yun. Ipapasok niya doon yung buong braso niya. Tapos magsisqueeze siya ng lemon sa ilalim ng jar. Napanood ko yun Holy fucking shit. Yun talaga reaction. Hanggang kilikili ata yun. Sarap. Yun ata yung umami. May naalala ko dati, narinig ko lang to Hindi ko naman napanood yung video na yun. Pero may isang Indian national na nandito yata sa Pinas na nagrarant siya, kino-call out niya yung mga Pilipino daw na pinagtatawanan yung Indian street food. Di daw dating kasi naiintindihan kasi iba ang buhay sa India, mahirap ang buhay sa India, kaya ganun daw yung street food nila. Ang akin lang, rason ba yun para maging unhygienic ka? I mean that in all honesty, I'm being honest here. Hindi ako magpapaka-plastic. Hindi ko sugarcoat. Bakit ganun? Ba't kailangan hindi hygienic yung procedure ng street food kung mahirap ang buhay, di ba? Parang hindi nagko-correlate Yun, I might sound condescending, but that's just my thoughts. Condescending. Hindi ko lang magets kung bakit ipipilit nila na ganun. I mean, exposed na sila sa buong mundo. Parang parang ang point nila, dugyot na nga kami. Bahala ko sa buhay niyo kung kakainin niyo pa yan o hindi. Well, they don't see anything wrong with that Yun yung catch dun So, maybe the joke's on us. The joke's on us. Maybe... siguro tayo mga pinilaks natin mga asar Pero pag tayong inasar, pekon tayo. Yun nga, balat sibuyas talaga mga Pilipino Pag may inaapi na Pilipino abroad, nako! All out war. You can see red. Sa social media. Marami kaming keyboard warriors dito sa Pilipinas. Anyway, may iba tayo saglit. Nababalitaan mo ba sa ibang countries like sa China ata yun, tsaka if I'm not mistaken, sa US din, sa United States, yung mall industry, nagda-die down na. China? Tsaka sa... siguro, gawa na rin ng mga online shopping. Actually, yun online Can't blame them naman. Dito ko nahihiwagaan sa Pilipinas Thriving yung mall industry. Pag pumunta ka sa bawat mall, ang daming gimmick, sobrang maaliwalas. May tinatayo pa nga na bagong mga mall Di ba? Tapos may mga bagong shops. Kasi ang mall dito more on parang hindi na nga shops more on na siya parang dito. Park? Park, parang gano'n, parang amusement center. Ganun na yung dating kasi ng mga mall dito. Kaya nakakalibangan naman pumunta. Ayun nga Kasi may mga foreigner na nagpunta dito. Nahihiwag na amaze sila sa mall industry ng Pilipinas. Ang lupit daw talaga. Tsaka naman kasi, mostly rin naman, hindi prefer yung online shopping. May ibang tao pa rin na hindi nagre-rely sa online shopping dito Physical stores pa rin. Pa rin Yung rin kasi, yung nakita ko rin, hindi naman problem, yung nakita kong reason kung bakit hindi na thriving yung mall industry sa ibang countries, particularly, nakita ko yun sa LinkedIn, may nag-share nun. Basically, meron ng industry ng mga online sellers. Yun nga. Basically, ititrain ka nila sa isang building. Para siyang academy. Online selling academy na siya. Promise, para siyang dystopian nightmare. Para siyang episode ng Black Mirror. Hindi ako nagbibiro. Ganda ng bagong season ng Black Mirror. I'll check that one out when I have the time. Yun. Ang nakita ko doon, basically, sa booth na to, booth 1, booth 2, booth 3, and so on. Probably 100 booths sa isang building. Meron doon, nagtitrain talaga nila yung bawat isa na maging online seller. Merong ring light, tapos merong cellphone. Tapos yun, magpa-practice sila na magbenta. Sa China, parang nakita ko yun sa China ba yan? Sa China yun. Yung sa Malaysia, mas matindi. Bakit?
Bale, nabawa, sa kwarto na to. Ang hirap kasi kailangan i-visualize talaga nung nakikinig eh. So yun, halimbawa sa kwarto na to, no, merong mag-online selling. Sa kabilang kwarto may online seller din. Sa kwarto na to may online seller din. Basically, ano na talaga siya? Para siyang dystopian parang ano na siya, nightmare parang na siyang BPO. Ganun. Oo, basically ganun. Tapos ano pa dun eh, meron pa nga iba't ibang content creator eh. May mga streamer dito, may streamer sa kabilang kwarto na to. Holy shit. Oh, promise pag ang nakita problematic mo, tignan ka. Ang crazy talaga tingnan. Ba, may green screen, may lighting pa nga, may camera. Tapos sa kabilang kwarto na to, ganun din, may nagsistream. Talagang akala mo real world siya, a real person siya na nasa sarili niyang kwarto, pero hindi. Kumbaga fabricated. Fabricated na yung mga streamers tsaka content creators. Karamihan coming from Southeast Asia. Ganun na nangyayari. Basta pag nakita mo yung video mismo, yung nagdo-document, akala mo lahat ng streamer sa bahay nila nagsistream, sa gaming room nila. Akala mo sa gaming room nila. Akala mo kang gaming room, yung pala stage lang. Stage lang talaga siya, promise. Lahat may setup, sa room na to may setup, sa room na to may setup ulit. It's crazy to look at. Pero kumbaga generate na lang nila yung income online. Ganun. Oo, syempre, ganun naman talaga eh. Pero ang kinashock ko lang dun, hindi na pala genuine yung mga streamer. Hindi na sila yung individual talaga. Kumbaga corporate na yung content creation, mina-manufacture na din. Oo, parang mass produce na yung mga content creator. Kasi malaki nga naman ang pera doon. Parang creepy. Ang creepy tsaka Black Mirror nga. Black Mirror episode talaga siya eh. Sorry, ako medyo nagra-ramble ako kasi ang dami kong information na nakuha mula doon. So pag nila-let out ko dito sa podcast, baka maging incoherent. Pero you guys are cool, you get the point. Yeah, you get the catch. Ayan. Sana lang wag mangyari dito yun. Well, malabo. Kasi malapit lang tayo sa kanila eh. No? Who am I kidding? Me? Next time. Diba? You? So, halimbawa, hinar ka nila as content creator, ibuboost nila yung profile mo. Probably, ang tingin ko ganito, I'm not really sure. No? Pero probably ganito yon. Magiging profession mo na, probably content creator. Okay. Tapos sasahod ka ng ganitong amount. Pero kikita ka through them. Hindi direct sa'yo yung revenue. Kumbaga hired ka as a content creator namin. Ang kita sa amin, sasahudan na lang kita ng ganitong amount. Siguro ganun. Kumbaga talent ka. Talent ka. May contract ka. Maintindihan mo rin eh. Let's say let's say a person is coming from an impoverished place, no? Less fortunate place, ganyan. Gusto niyang sumikat. Ito yung way niya para sumikat. Lakas ng hininga mo Sorry. Napabuntong hininga ako din sa mga info eh. Di okay lang. That's the hell? You're just being genuine. Ayan. Pero yun nga, ang nakakatakot lang kasi dyan, akala natin, totoo pa rin yung nakikita natin. Like I said earlier, ulitin ko lang. Pero yung behind the scenes nun, it's nightmare fuel. Alam mo yun? So, ako hindi na ako magugulat na mangyari din dito yan considering na ang daming attention whore na Pilipino. Totoo naman bakit ba? Marami papansin dito Mauhaw na uhaw sa validation Yun nga alam mo yun din yung nakita ko sa society ng Pinas Uhaw tayo sa validation and this is the way to quench the thirst. Konti na lang siguro mga 2024, 2025 may ganyan na rin dito. Alam nga ito nga yung medyo sad reality Tingnan mo yung TikTok, 'di ba? Problematic yung TikTok, like it or not. Problematic talaga 'yon. Pero sa nakikita ko kasi dito sa Pinas, they would rather look the other way. May kilala ako nagti-TikTok siya, he enjoys it. They enjoy it. Pero yun nga, probably they don't see anything wrong yet until it bites them in the ass. Yun nga yun So yun yung kailangan na mag-watch out tayo. Tsaka kadiri pag nakikita ko sa TV, TikTok lang ng TikTok. Kasi yung mga celebrity, yung mga artista nagti-TikTok, parang dude, ano ba kayo? Tangina ng artista na nga kayo, nagti-TikTok pa kayo. Siya isang professional TikTokerist. Ganun nga. Na may 100,000 views. Umabot na ng 8 million views. Who cares? Viral ngayon sa social media ang video ng isang asong umiiyak.
Ganun na yung mga news ngayon eh. Yun nga eh. Sa totoo lang parang ang sad na. Pathetic na. Ito na yung news natin, TikTok. Really? Dati okay pa nung YouTube pa eh. Ay of course, may bias talaga ako sa YouTube. Aminado ako dun. I'd rather eat my own nails. Diba? Or eat cereal with my own nails than do TikTok. Tsaka hindi naman tayo bagay sa TikTok eh. Hindi tayo pang TikTok. Masyado tayong brutal. Masyado tayong anti-TikTok. For the lack of better term. Pero malay mo sponsor ka ng TikTok, palag ka. Hindi. Wala pera din yan, pre. Ano ka ba? Hindi. Ano to? Dignidad? Nakataya dignidad mo? Pera o dignidad? Tsaka pag hindi lang naman ako nagsasabi na problematic yung TikTok eh. Marami na. Tsaka ang pangit lang nagiging source of news nila yung TikTok. Dude, I'd rather gather my news from YouTube or tweet or hindi na pala Twitter yun, X na siya. I'd rather get my news from X kasi mas accurate pa yun eh. O kaya sa Facebook. Actually, 'di ba? Ang Facebook talagang i-filter out mo lang talaga. I-filter out mo yung mga post ng mga matatanda kasi boomer mindset eh. Nakikipagsabayan sa trash talk sa mga bata, lalo na pag politics. Anyway, I'm not gonna touch on that. Nga. Go F yourselves. Diba? I don't care anymore. Dami kasing kontrabida dito sa atin eh. Maraming meron. Ewan ko ba, napansin ko bakit parang lahat na lang tayo sa social media. We're always on each other's throats. Lagi tayong on edge, 'di ba? Ang ugali na ganyan, yung mga combative na hindi naman kailangan pag-argumentuhan, talagang pagtatalunan. Para lang masabing tama sila mali, ganun. Nakaburat. Walang kagaya ng pinag-usapan natin kanina, si Boy Marius, na ayaw magpatalo sa conversation. Maraming ganun kasi na-hurt yung ego nila eh. Na pag na-own ka nila, mukha kang basang sisiw. Bumawi. Yun nga. Ayun nga pala, by the way, minsan hindi na kailangan makipag-argue sa comment section sa thread, kung saan man. Kasi nagmumukha lang tayong tanga sa paningin ng iba eh. Alam mo yun, parang kulang na lang popcorn habang pinapanood yung meltdown mo online. Tsaka pag nagnangangak ka sa comment, spectacle ka dun. Gagi. Diba? Kaya ako hindi nakikipag-engage sa argument eh. Yung sa mga post ni Marius Black. Binabanggit ko lang for the sake of this argument. Nag-comment lang ako dun, sorry po. Sorry po, hindi kami pasok sa standards mo, boss. It's the CEO of art. Mama, the gatekeeper of art. Yes. Who knows, maybe one day when we look back at this episode, maisip natin, ba't pa natin pinag-usapan si Marius Black? o kaya sino ba yung Marius Black? yun nga eh. Kaya nga binigyan ko ng context yung mga makikinig if ever mang meron. Huhu. Joke lang. Mahal namin mga nakikinig. Yan. O nga pala, Frank Mr. Tattoo Artist. Uy, marinig ni Marius Black. Tanggalan ako ng license na. 2 weeks na ako walang client eh. Mr. Tattoo Artist of the Year. The best of the best. Tanong ko sa'yo, nakita mo ba yung post ng 2 tattoo artist na puro tattoo yung mukha? As in full face tats. Yung Think Before You Ink? Si Think Before You Ink. Gago, naawa ako sa 2 yun. Sa totoo lang. Kasi ang gusto lang naman nila gusto lang nila ng awareness na kung gusto mo magpatato, pag-isipan mong mabuti. Ganun lang. Maganda yung message nila. Nakalungkot lang kasi na nakakatawa sa comment section kasi kayo po ba nag-isip? Yun nga kasi di ba ang sabi nila, before po kayo pumasok sa larangang ito, sa art na ito, make sure lang po na gusto talaga ninyo ito. Na talagang, make sure lang po na talagang gusto ninyo itong art na to. Parang gano'n yung sinasabi. Nabulol pa ako. May pagka-gatekeeping din yung dating sa akin. Medyo, you might say that. Yan, pero nakakatawa lang doon yung comment eh. Kayo po ba pinag-isipan nyo yung pagtatato ninyo? Kasi yung face tats nung isa, ang labo. Yung Spider-Man. Yung meron siyang cobweb sa mata. Ay, sa muka. Tapos sa mata niya, meron siyang spiderweb sa muka as tats. Tapos meron siyang black eye. Kaya parang, ang labo.
Grabe yun, ibang level ang ano yun. Ibang level ang artistry yun. Suck on that, Marius Black. Punching bag natin to si Marius Black. Hindi kasi sa akin, as a tattoo artist, yung face tats is not my, lagi natin sinasabi, not my cup of tea. It looks cool, maganda, para sa'yo. Pero di ko talaga feel, di lang ako fan. Yun nga, I mean, alam ko nasabi ko na to dati, unless part ng culture nyo yun, tradition ninyo yun. Let's say, kung mga Maori. Let's say Maori ka, ganyan. Gets ko pa yun. Pero minsan, pag yung lalagyan mo lang ng kung ano-anong tattoo yung mukha mo, walang sense. Yung mga mumble rapper noon, di ba? Yun nga lang nilalagay sa mukha nila. Tama ba? May nakita akong rapper na ang tattoo niya sa mukha, si Anne Frank. Sa mukha ba yun? Basta... Sino yun? Holy shit. Teka, double check ko Ayun, na-double check ko na. Yun nga, si Arnold Gutierrez. Yung pangalan niya. Yun yung yung talagang pangalan niya, yung rap name niya, nakalimutan ko. Basically nga, meron siyang face tats na mukha ni Anne Frank. Yung portrait? O yung portrait ni Anne Frank. Why? Nasa mukha niya. Bakit? Trip lang talaga niya. Ganun. Okay. Minsan nga pag may nakita akong may tats, ang angas tingnan, maganda. Minsan naman parang, anong point? Pag may makikita ako sa mall, halimbawa, okay, angas ng tattoo. Tapos pag nakita mo yung actual na tattoo, anong point? Parang walang sense yung tattoo niya. Subjective naman kasi. Kanya-kanyang taste Kanya-kanyang taste. Aesthetics lang for the optics lang talaga. Ako mga tattoo ko, aesthetic lang ang astig lang tignan. Bagay sa akin. Yun nga. Trip mo lang, ganun. Trip mo lang. Pero may iba, parang hindi ko gets yung tattoo talaga nila. Siguro nga subjective lang talaga. Probably not for me lang yung look ng tattoo nila. Anyway, more power to you. Pero ito yung hindi ko maintindihan talaga, men. Ever. Bakit may mga nagpapalagay ng tattoo sa eyeball? Ibang level ng yun. Ibang level ng... Ang sakit tingnan, gagi. Hindi yun, basta ini-inject yun, alam ko Ini-inject nga nung ink, ang alam ko ito. Nag-i-inject ng ink, alam ko. Nag-i-inject ka ng ink sa eyeball mo. Minsan nga self-inflicted pa Hindi na yun, hindi na yun... Mo consider as tattoo. Ano na yan self-modification. Body mod. Body modification body modification na. Ganun na yung dating niya. Hindi na siya more on tattoo May naalala ako sa body modification. Yung yung edits na mayroong tattoo na dragon. Naalala mo yun? Dating-dati pa yun Nung una ko nakita yun nung high school, sakit. Ganyan yung mga joke ng mga tito nating lasinggero Ay, may totoan mo nga ako dito sa hita, paikot, dragon. Saan yung ulo? Alam mo na. Yun nga, pero yung sobrang, ito yung term mo sobrang rock and roll. It's too rock and roll for me. yung eyeball tattoo. Meron pa yung nagpapahiwa ng dila para magbukhang dila ng ahas. Yung scalpel gamit. May nakita ako tama ba? Sa Jessica Soho ba yun? Dati pa to siya mismo yung gumawa sa sarili niya. Hiniwa niya? Hiniwa talaga niya. Self-operated, self-procedure talaga yung nangyari. Shadows lang hardcore. Man. Gusto talaga nila maging ahas, ganun. May nakita pa ako dun face tats. Nakalagay, putang ina mo. Ay, edgy. Tapos tinanong siya, bakit yan yung pinalagay mo? Alangan naman na sabihin ko, pag galit ako sa isang tao, papakita ko na lang tattoo ko sa Parang, galing. Sabi ko, nice. May point. What a moron. May point. What a moron. Para mo na rin sinabi na kahit hindi ka galit sa tao, galit ka na rin sa kanya. Baka galit din siya sa mundo. Ganun. Actually, yung ini-expect kong marinig mula sa kanya, sa'yo, na nag-i-explain nung side niya, baka naman galit lang siya sa mundo na putang ina nyo lahat. Ganun. Pero hindi ko talaga yung face touch. Hindi talaga masyadong Maliban na lang kung Maori ka. Maliban na kung part ng culture mo yun, tradition ninyo yun. Usapang tatuin. Go ako sa full sleeve. Yan. Ayun, yung tribal. Hindi, ayoko yung... Alam mo sa akin pag medyo nai-cringehan ako pag nakakita ako ng Polynesian na tattoo. Tapos may 3 stars in the sun. Pagdating sa akin toxic masculinity. Hindi ko pwede mo-depress. Wala kang kwentang lalaki. Gagi, Parang ganun yung dating sa akin. Parang confused identity nga di ba? Polynesian tapos Polynesian Filipino. Tapos parang buong half sleeve ganun. Parang tattoo ni The Rock ganun. Ganun nga. Yung nga yung sinasabi ko. Pag nakakita ko ng ganun talaga toxic masculinity yung naiisip ko.
Who knows? Baka naman may may nag-request. meaning lang talaga. Baka sabi ng jowa niya, patatuwa ka ng ganito, Han. Sumunod naman si Tanga. Minsan ganun di ba? Sinusunod na lang nila yung jowa nila na magpatato ng kung ano Pero ikaw bullshit. ikaw ba, feel mo magpatato ko sa Hindi, ayoko. Talaga, di Hindi ko trip. Di mo thing. Hindi, pwede swastika. Sa noo. Go! Joke lang, gagi. Ang dark nun, parang Doon ako nagagago no? Naalala mo napag-usapan natin to last time yung vocalist ng Diacide, si Glenn Benton. Di ba meron siyang inverted cross sa noo? Okay. Kasi siya satanist Satan. Tangin nang yan. Antichrist ako. Believe me. Para siyang I'm a satanist. Debate me. Parang pinanyo ko Antichrist ako. Bitch. Parang ganun lang yung expression niya. Ayun lang yan. Nung una ko nakita yun, ang lame, corny. Papatato ka ng inverted cross sa noo. Pero joke lang yung sa swastika, gago. Siguro yung sa kanya, parang expression niya yun na ito ako, ito identity ko. F your beliefs. Yun nga, pero dati pa to dati pa to. Nung mangmang pa ako sa mundo. Hanggang ngayon parang natututo pa ako Hindi, yung swastika dati, mukha talaga siya maangas tingnan. Okay? I would have to admit, dati. I would have to be clear, dati lang. Pero nung nalaman ko yung konteksto, nung nalaman ko yung history, holy shit, I was wrong about this. Ako naman, bata pa ako, parang alam ko na masama yung swastika. Hindi ko pa alam talaga. Kasi, akala ko kung ano lang Kasi nakikita ko siya sa mga, tawag dito, sa button pin. Nung uso pa dati yung button pin sa mga bag, ganyan. Tangan sila nagbebenta nun. Marami gagi dito, yung mga t-shirt na mga swastika, ganun. Marami ngayon wala na kasi mas alam na natin yung history, alam na natin yung concept nun Yun nga. Pero dati talaga, yung angas ng symbol hindi ko alam yung ibig sabihin kasi nun. Ay, tangina, hindi ako fuck Hitler, okay? He's an asshole, he's a piece of shit. Okay, to be clear, ayan. Sa garbage. At saka dati, akala ko rin, tawag dito, logo ng skateboard company. Kasi nakikita ko rin siya kasi nakikita ko rin siya sa mga skater. Kaya yun. Pero kasi ang pinaka ng swastika talaga, symbol yan sa Buddhism yung flip. Yung flip na swastika. Binaliktad ni Hitler. Sa ulo nga yung hayop na yun. Kaya nga ang ina talaga nun. Yun nga, I just had to be clear hindi ako Nazi, okay? Walang ganun dito tsaka, gago. Speaking of swastika, nakita mo yung mga tricycle driver dito sa Pilipinas? Yung sa probinsya. Tinanong siya, bakit daw may swastika ka sa tricycle? Okay yan si Hitler, disiplina. Swastika yan. Ibig sabihin yan, disiplina. Sabi ko, putang ina, saan nila nakuha yung history na yun? Saan nila nakuha yung idea na yun? Di kay... Oops, tama na. Oo. Alam ko na kung bakit. Yung okay. matandang nag-compare sa sarili niya kay Hitler. Yun. Yan. Comment. Ayan. Yun nga alam mo, napaka-irresponsible nun. Pero anyway, natanga lang ako na talagang they keep on rocking the swastika icon without researching. Without any idea what it's about. Isa pa yan yung ignorance. Ignorance yung magpapabagsak din sa isang bansa. Grabe talagang ang laki ng display sa swastika dun sa tricycle. Isang tapalodo ata nung sidecar niya. Nakakagago. Meron pa sa bubong. Pero pag tinanong mo yun, hindi yata siya Nazi. Diba? Wala lang, trip lang niya yung may swastika sa niya. Disiplina daw kasi, disiplina. Yun. Putangay na. Ang bobo, gago. Hindi. Yun nga. Kulang lang siya sa briefing. Tay, alam niyo ba tayong ibig sabihin niyan ay ganito? Ganun yung kailangan na-approach yung kaysa tawagin nating bobo. At saka kasi madali siyang ma-mistake yung logo ng swastika, kung hindi mo alam yung history na, yun nga, like I said, parang mukha siyang logo ng isang brand ng skateboard, ganyan. Or anything related to sports or underground sports, ganyan. Yun yung dahilan kaya sabi ko, ang cool nun Nung nalaman ko na yung history, ay putang ina, ang bobo ko. Ganun lang, I had to be clear
ina. Disclaimer yun, ha? Minsan kasi may magkiklip na lang nung sinabi mo eh. Tapos yun na. Tapos na. Wala na. Pero, yeah, go F yourselves kung ganun yung thinking nyo. Tanginang yun talaga yun. Nagagawa ko dun doon sa tricycle driver na may swastika. Disiplina daw eh. Sino kaya role model nun? Si Hitler. Never mind. Anyway, o nga pala, everyone, I'm directly speaking to the listeners here. Hindi kay Frank. Ayoko nang kausapin si Frank. Umuwi ka na, pre. Okay. Hindi, dun sa Facebook page ng Salty Regulars, meron akong drenap dun na Q&A portion. Dun sa post na yon, i-drop nyo lang dun yung questions nyo. It could be about anything, okay? As long as hindi troll yung comment or yung question. Sasagutin namin yan sa mga susunod na episode as much as we can. And wag kayo mahiya mag-comment dun. Yun lang. We wish you love, peace, and bliss. Bye-bye! Bye-bye! We're out!